Attorney Paulo Panelo, sir. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, Sir Deo. Maraming salamat sa pag-imbita. Ayan, kumusta po si Attorney Sal? Ayan, di natin narinig ang Attorney Sal ngayon, ha? Nasa the Netherlands ba? Ay, wala po. Nandito lang po at makulit pa rin po. Energetic. At nambabara pa rin ng mga kalaban sa politiko. Ganun ba? Talaga ganyan ang daddy mo, Attorney Sal. Ayan, natatak na niya yan. Pero ang tanong ko, Attorney Paulo Panelo, sir, ayan, bakit niyo nasabing ang mga pahayag ni Ramil Madria kahapon ay katang isip? Ayan, sabi ng company VP, ayan, pure fiction. Bakit? Hindi ba totoo? Hindi ba kayo naniniwala sa kanyang mga pinagsasabi? Hindi, alam po namin, hindi kami naniniwala, kundi alam namin na nagsisinungaling siya. Dahil napatunayan na po namin yan actually dun sa perjury complaint. Okay. All 340 pages po yung perjury complaint. May salaysay po si VP Sara. Corroborated po ito ng 7 testigo. Kabilang na ang mga dating PSG commander, dating VP SPG commander, dating DepEd security officer, dating OVP spokesperson, tapos si Attorney Ryan Kilala na special prosecutor for the ombudsman at may isa pang individual. So, nakausap po natin lahat ito at napatunayan na po natin na number one, wala po silang personal or professional relationship ni VP Sara. So doon pa lang, lahat na po nang sasabihin niya na mga trabaho na di umano na ginawa niya para kay VP Sara, hindi po totoo yun. Ayan na. Tapos kahapon, dinagdagan niya pa, pero inaasahan na po namin yun na hindi po kami concerned kahapon bago pa man mag-testify itong si Madriaga. Kasi alam namin, kung ano man ang sasabihin niya, kung may idadagdag man siya, makakabuti lang para sa amin yun. Kasi kung magbigay siya ng detalye, edi mas lalo naming mababasag yung testimonya niya. Ayan na. Yun lang po yun. Ayan na. Pero yung itinatanggi kasi ni VP Sara na hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga. Pero may mga pinakita sa mga video kahapon na talagang magkakilala sila. Ayan, nag-uusap. Ayan, tinatawag pa siyang Sir Ram. At niregaluhan pa ng painting. Ayan. So, hindi ba kayo naniniwala na sila ay magkakilala talaga ng Vice Presidente? Kasi Sir Deo, dapat maintindihan ng tao na syempre political figure si VP Sara nung mga panahon na yon. Mayor siya ng Davao City, anak siya ng Pangulo ng Pilipinas, tapos inaasahan na tatakbo siya bilang Pangulo pa nga noon or bilang ikalawang Pangulo. So marami pong supporters yan si VP Sara pero hindi po niya kilala yan lahat sa dami. Di ba ho? So hindi naman po namin dinidispute na gumawa po ng grupo itong si Ramil Madriaga na tinatawag na Easy Pilipinas para suportahan ang kandidatura ni VP Sara. Pero kalokohan po, wala pang katunayan yung sinasabi niya na si VP Sara daw ang nag-utos or si PRRD ba ang nag-utos na buuin niya ito para kay VP Sara. Hindi po totoo yun. And yun nga, hindi po pwedeng maging totoo yun kasi hindi nga po sila kilalang personal. Ang katibayan po na pinakita namin doon sa perjury complaint na, and sir, by the way, itong perjury complaint na to, itong 340-page document na to, pinasa rin yan sa House Justice Committee bilang attachment ng answer and cautelam ni VP Sara. So alam to ng mga miyembro ng House Justice Committee. Meron tayong pruweba na itong mga picture na pinapakita niya, lalo na yung pinakaunang Zoom meeting between Easy Pilipinas and si VP Sara, ang nag-organize nun ay hindi si Ramil Madriaga kundi si Attorney Ryan Kilala. Bakit? Kasi hindi magkakilalang personal si Ramil Madriaga at saka itong si VP Sara. So pinakiusapan niya si Attorney Ryan Kilala, pwede mo bang ma-request si VP Sara na paunlakan tayo ng virtual meeting. Virtual meeting
Sir Deo, kasi may pandemya nung mga panahon na yun. So yun ang way na mag-meet. So bakit mahalaga yon? Kasi anong kwento ni Ginoong Madriaga, 2018 pa lang daw nagtatrabaho na siya kay VP Sara. 2021 po itong first virtual meeting with ECIP. So anong ibig sabihin? Kung matagal ka nang nagtatrabaho kay VP Sara, bakit hindi ka makadiretso para bumuo ng virtual meeting with VP Sara? Kung inutos sa'yo na ibuo yan, bakit dumadaan ka pa kay Attorney Ryan Kilala? Ayan, malulupit yung kanyang mga statement kahapon, Attorney Panelo. Ayan, katulad nung, ayan, yung sinasabing 11 days na ginastos daw yung 125 intelligence fund, 24 hours lang daw, naubos yun. Malulupit pero walang laman. Kasi siguradong kasi tungalingan yan kasi never naman siya nagtrabaho para kay VP Sara. Wala siyang personality para malaman yan or masabi yan. Yun ang problema sa kanya. At yun ang dapat maintindihan ng tao. Yung mga paratang niya laban kay VP Sara, yung mga paratang niya laban kay Pangulong Duterte, Ayan. walang katibayan. Laway lang ang puhunan niya. Diba? Kaya sinabi natin, yung mabibigat na paratang, they are conveniently and fatally unverifiable. Convenient kasi pagka sinungaling ka, syempre wala kang katibayan. So convenient, 'di ba? Para sa isang sinungaling. Fatal kasi hindi mo nga mapapatunayan yung sinasabi mo eh. So walang katuturan. Ayan. Ang ibig sabihin. So, anong ibig ko sabihin doon, sir? Yung cash deliveries di umano. Kahit picture wala siya. Diba? Yung mga instructions daw ni PRRD tsaka ni VP Sara, all verbal. Tsaka over the phone pero prepaid phone or prepaid number. So hindi natin mabe-verify. Kailangan na pagkatiwalaan natin siya. Ba't naman natin siya pagkakatiwalaan? Nakakulong siya. May motibo siyang makalabas. Diba? Yung mga dami account, Attorney Panelo. Dami account. Ganon din po yun. So anong sabi niya? Ginawa daw siyang dummy ni Pangulong Duterte upang siya daw ang tatanggap ng mga kaperahan for parang sabi niya ata money laundering purposes. At nag-execute pa siya ng bank waiver para patunayan. Pero ano pong mapapatunayan ng bank waiver? Ang mapapatunayan lang po ng bank waiver ay yung mga bank accounts sa pangalan niya. Tapos kung ano yung laman ng mga bank accounts, di makikita. So, paano napatunayan na si PRRD ang nasa likod nun? Or si PRRD ang nagbigay ng pera or ang nagputo sa kanya? Wala. As usual, wala siyang katibayan. At saka yung isa pa, ayan, yung term sharing daw na dapat daw ay ang Pangulong Marcos ng 2025. Wala pa bang nagtatanong kay Pangulong Bongbong Marcos kung totoong nakipag-agree siya sa term sharing kay Pangulong Duterte? Sa pagkakaalala ko, wala pong kumpiyansa at all itong si Pangulong Duterte kay BBM. Diba tinatawag niya nga siya noong week leader. So, para makipagsundo siya na maging Pangulo, si BBM at Vice Pangulo ang anak niya, tingin ko malayong-malayo po yun sa katotohanan. Yung nga pinapatanong ko sa reporter namin sa Malacanang, si Let, sa ipatanong sa Presidente kung meron nga bang agreement ng term sharing at maging si Senator Amy. Ayan. Pakisabi na rin po, pati si Senator Amy, pakitanong na rin kasi kasama daw siya sa meeting na yon. Kaya nga, dahil alam naman natin, well-known naman niya na talagang ang brumaso para mag-slide down ang VP Sara na tumakbong VP noon, instead na Presidente, ay si Manang Amy. At tinatawagan nga namin pero may press con daw siya, ayaw magsalita at may press con daw siya mamayang 10 o'clock, Attorney Panelo. Ayan, alam niyo ba? Ay, maganda yan. Alam mo, dahil kahapon lang yung testimony ni Madriaga, baka masali yan sa topic. Ayan, ang tabayan natin. Kaya nga, sabi ko, exciting ito. Malalaman natin kung anong sasabihin naman ng Amy. Kakalas ba siya sa kanyang BFF, si BP Sara, o stick? Ayan, mag-stick pa rin. Ayan. Pero ang tanong ko, Attorney Panelo, sir, ayan, bakit nagawa ito ni Ramil Madriaga?
At credible ba yung kanyang mga pinagsabi? Dahil alam natin, siya ay PDL, nakakulong. Wala bang agreement dyan na alam naman natin? O sige, mag-testify ka in favor sa administrasyon at pagka successfully, palalayain ka namin o bibigyan ng parol. Ayan. Ano kaya ang dahilan? Bakit niya nagawa ito? Alam niyo, Sir Deo, hindi yan, that's not an unreasonable conclusion. Mhm. Hindi ba? Pero hindi lang haka-haka ang meron kami. Meron kaming pruweba. Meron siyang text message kay Lieutenant Colonel Nolasco na Death and Security Officer dati ni VP Sara, Mm. na ang sinasabi sa text message is, Lieutenant Colonel Nolasco, bumaliktad ka na, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko binigay. Huwag kang mag-alala sa akin, makakalaya ako kasi magiging state witness ako. So yun po ang nagkukumpirma Wow. na kung ano ang motibo nito. At mind you, sir, again, just to reiterate, nasa perjury complaint po yan. Mm-mm. Meron pong record ang House Justice Committee niyan. So nakita nyo na po kung gaano ka moro-moro yung ginagawa nila dyan. Nagbubulag-bulagan sila doon sa katotohanan dyan sa House Justice Committee. Ayan, so sinasabi Attorney Panelo, klaruhin ko lang, ano yan, yung sinabi mo na magte-testify siya, ayan, isinasama si Colonel Nolasco, ha? Lieutenant Colonel Nolasco. Ayan, para in exchange ay mapapalaya siya? Opo, ang sinabi niya kay Lieutenant Colonel Nolasco, pa-filean kayo ng plunder. Mm-mm. Yung mga special disbursement officer nyo, bumaliktad na, ituturo kayo. Kaya para hindi ka makulong, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds. Huwag kang mag-alala sa akin kasi makakalabas ako ng kulungan, magiging state witness ako. Yun po ang sinabi niya sa text message. Wow. So, yung mga nagpapanggap dyan sa Kongreso na walang motibo itong si Ramil Madriaga para gumawa ng kwento laban kay VP Sara ay nagbubulag-bulagan po yung mga yan. Nabanggit ba ni Ramil Madriaga o ni Colonel Nolasco kung sino ang kumausap kay Madriaga na mag-testify against VP Sara in exchange ay siya ay palalayain? Hindi po, pero mukhang kaalyado po ni Pangulong Marcos kasi sabi po doon in the same text message, parang sa bandang dulo, ang sabi po doon ay galit na galit daw si PBBM kay VP Sara, hindi lang daw pinapahalata. Yun ang exact words. And this is a text nung ano lang po yan, December 2025. Ayan. Okay, so sa next hearing, anong inasahan nyo, Attorney Pau Panelo, sir? Eh di ganun ulit, susubukan ng mga miyembro ng House Justice Committee na siraan si VP Sara. At yun, gumawa ng naratibo para mabawasan yung tiwala ng publiko sa kanya. Pero hindi po sila magtatagumpay dyan. Nakikita po matalino po ang Pilipino, nakikita po nila na kung ano yung ginagawa nila kay VP Sara at hindi po sila magtatagumpay. Ayan, so kayo naniniwala na ito ay katang-isip, pure fiction, drawing lamang para idiin ang VP Sara, Attorney? 1,000,000% po. Attorney? Parang sabi ni Congressman Toby Tiangco, si VP Sara, 1,000,000% na hindi maaareglo. Si Ramil Madriaga, 1,000,000% sinungaling. Attorney Panelo, sir, maraming salamat at aming susubaybayan ito at exciting. Attorney, maraming salamat. Good morning at regards kay Attorney Sala. Thank you. Maraming salamat, Sir Deo. Maraming salamat. Mahabigan, Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., ang isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte Carpio. Dami.